Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 11 hanggang 20. Kabanata 11. Try it on. Hindi pinansin ni Jasper ang dalawa at nakangiting sabi kay Wendy. Sa huling buhay, hindi siya nang ahas na mapalapit kay Wendy, ngunit iba ang buhay na ito. Siya ay mayaman at magiging mas mayaman pa sa hinaharap. Kapag hindi na kailangang isipin ng isang lalaki ang kanyang sitwasyon sa pananalapi, natural na magpapakita siya ng isang kaakit-akit na tiwala sa sarili, hindi pa banggitin si Jasper na nanguna sa dalawang buhay. Gaya ng sinabi ni Wendy dati, ang dalawang ganap na magkaibang ugali ng kapanahunan at kabataan ay magkakaugnay. Ito ay tulad ng isang gamot na ginawa ng mga kababaihan na hindi makalabas ng kanilang sarili. Sa pagtingin sa kwintas na nakalatag sa kahon ng alahas, lalo itong nagniningning sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng Cartier counter. Medyo natarante si Wendy. Ito ay hindi dahil sa mahalagang tag ng presyo na 800,000, gayunpaman. Bilang anak ng pinakamayamang tao sa probinsya, hindi ito sapat para mabigla siya. Ito ay higit sa lahat dahil sa ilalim ng tingin ni Jasper, si Wendy ay nakaramdam ng hindi kapani-pani walang kaba. Hindi nararapat na ilagay ang kanyang mga kamay kung saan-saan at hindi man lang siya nang ahas na tumingin kay Jasper ng diretso sa mata. Naiiwas lamang niya ang kanyang tingin at nasa sabik ng may takot, ay, "This is too expensive. Bakit magbibigay ang isang lalaki ng kwintas na nagkakahalaga ng 800,000 sa opposite sex?" Kahit tanga ay maiintindihan. Sa kanyang isip sa gulo, si Wendy ay nakaramdam lamang ng pagkalito at subconsciously gustong tumakas. Sa sandaling ito, kinuha ni Jasper ang kwintas, tumayo sa harap ni Wendy, at mahinang sinabi, "Ibaba mo ang iyong ulo. Isusuot ko ito para sa iyo." Napakaamo ng boses ni Jasper ngunit may lakas ng loob. Walang kamalay-malay na sinunod ni Wendy ang utos niya. Maputi at maislan ang balat sa likod ng leeg ni Wendy na may ilang mga malikot na berdeng ugat na nakakalat sa paligid. Napakalapit ng distansya ng dalawa at ramdam na ramdam ni Wendy ang pagkalalaki ng katawan ni Jasper. Si Jasper naman, nalasing siya sa malabong halimuyak ng dalaga ni Wendy. Nang mapanood ang eksenang ito, nagdilim ang ekspresyon ni Felix. Itinuring na niya si Wendy bilang kanyang babae sa kanyang puso. Sa ngayon, si Jasper ay kumikilos ng napakalapit kay Wendy sa kanyang harapan. Ang mas nakakapuot ay hindi man lang lumaban si Wendy. "Damn it, kung hindi ka makabili mamaya, kukunin mo sa akin," napaisip si Felix. Matapos dahan-daang tulungan si Wendy na isuot ang kwintas, umatras si Jasper at tiningnan ito ng mabuti bago purihin, "Ang ganda." Napakaganda na ni Wendy, ngunit ang kwintas na ito ay nakapagpatingkad pa sa kanyang balat at ugali. Nang iangat ni Wendy ang kanyang ulo suot ang kwintas na ito, tila siya na ang pinaka-elegante at kat-Angie tanging Diyosa. Wala nang mas maganda kaysa sa kanya sa sandaling ito. Pagtingin sa refleksyon niya sa salamin na hawak ng tindera, nakita na lamang ni Wendy ang namumula niyang pisngi at ang mamasa-masa at mahiyaing mga mata. Ito ay hindi ang kanyang karaniwang sarili sa lahat. Siya ay ganap na mukhang isang hanggal na batang babae na nagkaroon ng kanyang unang crush. Medyo nagalit si Wendy sa kawalan niya ng panlaban sa harap ni Jasper. "Maganda ito, ngunit kaya mo bang bilhin ito?" Ngumisi si Felix, "Kung hindi mo kaya, umalis ka na dito dali. Tigilan mo na ang pagpapahiya mo dito. Hindi mo kasalanan na mahirap ka, pero mali ang maging mahirap at maging mapagpanggap pa sa ganitong lugar. Ayos lang kung ikaw. Magpakatanga ka, pero bakit kalagkarin mo si Wendy?" Sinulyapan ni Wendy si Felix at mariing sinabi, "Felix, hindi ko naisip na hilingin kay Jasper na ibili ako ng regalo, kaya hindi mo na siya kailangang guluhin. Hindi tayo mahuhulog dito. Jasper, alis na tayo." Ayaw ni Wendy na bilhan siya ni Jasper ng kwintas dahil lang sa sandaling galit. Pagkatapos mamagitin sa sitwasyon, tatanggalin na niya ang kwintas at aalis.
Gayunpaman, tumayo si Jasper at hinawakan ang kamay ni Wendy habang mahinang tumawa. Ang ganda talaga. Hindi mo kailangang tanggalin ito. I swipe ang card. Inabot ni Jasper ang card niya. Hahaha. Tawa ng tawa si Felix. May 800,000 ka ba sa card mo? Tapos ka na bang magpanggap? Sasabihin mo bang maling card ang nakuha mo kapag nabigo ang transaksyon mamaya? Ito ay talagang nakakahiya. Mamamatay na ako sa kakatawa. Mukha kang napakalmado sa ibabaw, ngunit tiyak na tumatalon ka sa gulat, di ba? Hahaha. Inunat ni Lindy ang kamay para hawakan ang braso ni Felix at nakangiting sinabi, tama na. Parehong lalaki, pero napakalaki ng gap. Laging mabibili ni Felix ang gusto niya ng walang pag-aalinlangan. Habang nagkukulitan sila, kinuha na ng tindero ang credit card machine at ini-swipe ang card. 800,000, matagumpay ang transaksyon. Biglang natigil ang tawa ni na Felix at Lindy na parang naiipit ang kanilang mga lalamunan, at blanko ang kanilang mga mukha. Lalo na si Felix. Ayaw niyang maniwala na kayang-kaya ni Jasper ang kwintas na ito. Maging ang tindera ay nabigla. Ang kwintas na ito ay nasa kanilang counter sa loob ng kalahating taon. Maraming tao ang nakakita nito, ngunit walang sino man sa bayang ito ang may kakayahang makabili ng kwintas sa halagang 800,000. May nangyari bang mali? Hindi kayang bayaran ng kawawang ito. Tanong ni Felix sa tindera na may malungkot na ekspresyon. Umiling ang tindera at sinabing, imposible. Natanggap na namin ang transaction slip. Ang mga tao ay maaaring magkamali, ngunit ang makina na ibinigay ng bangko ay hindi maaaring magkamali. Paano ito? Mariin na tinitigan ni Felix si Jasper, natulala sa kinatatayuan. Siguro iniisip mo na ang kwintas na ito ay napakahalaga, ngunit sa aking paningin, ang 800,000 ay hindi kasing halaga ng ngiti ni Wendy. Habang nagsasalita, hinayla ni Jasper si Wendy. Napatulala siya sa biglaang kaway ng matatamis na salita. Sabay silang tumalikod para umalis. Ang mga salitang ito, na parang isang malutong at malakas na sampal, ay nagpabukol sa mukha ni Felix. Iniisip ang panunuya niya noon, pati na rin ang mga salita ni Jasper ngayon, naramdaman na lang ni Felix na umiinit at masakit ang kanyang mukha. Nagulat din si Wendy sa huling pananalita ni Jasper. Hanggang sa hinayla siya ni Jasper palayo sa counter ay bumalik siya sa katinoan. She said softly, sobrang mahal talaga. Tsaka hindi pa ako handa. Handa para saan? Tanong ni Jasper. Ha? Napatingin si Wendy kay Jasper nang walang laman. Tama iyon. Ano ang magiging handa niya? Kahit papaano ay naramdaman ni Wendy ang pag-init ng kanyang pisngi. Siya ay naging mahiyain. Inis niyang tinapakan ang kanyang mga paa at sinabing, sinadya mo akong tinutokso. Haha. Tumawa si Jasper at sinabing, ay trato mo na lang itong welcome gift. Ito ay hindi isang espesyal na bagay at wala itong anumang espesyal na kahulugan. Tanggapin mo na lang. Walang ibig sabihin at hindi ko hinihiling na mangako ka. Nang marinig ito, nahulog si Wendy sa isang bagong alon ng dilema. Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita ngayon? Bakit walang ibig sabihin at anong mga pangako ang sinasabi niya? Masyado ba siyang tumitingin dito o galit siya sa kanya? Hahabulin ba niya siya? Dapat ba siyang pumayag? In short, iba talaga siya sa ibang lalaki. Sa kaguluhang pag-iisip, walang malay na inabot ni Wendy at marahang hinaplos ang pink na brilyante sa kwintas sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa ay nakaramdam siya ng kaba. Matapos mabuhay ng 2 buhay, paanong hindi mapapansin ni Jasper ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Wendy? Natural, mahulaan niya kung ano ang iniisip nito. Ang pakiramdam na ito ay talagang kamangha-manghang. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita sa harap niya, ngunit sa buhay na ito, siya ay nahuhumaling sa kanyang sariling kagustuhan. Gayunpaman, hindi masyadong nababalisa si Jasper. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay dapat na mabagal. Bukod dito, may mga mas mahalagang bagay na dapat gawin. Wendy, tara na. Kailangan nating dumalo sa handaan. Okay. Buong pusong tumanggaw si Wendy habang lumilipad ang kanyang iniisip sa daan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 12, Royce Villa. Ito ang pinakatanyag na pribadong club sa lokal na lugar. Sinasabing ang boss behind the scenes ay isang formidable figure with a very strong background.
Narinig na ni Jasper ang lugar na ito sa kanyang nakaraang buhay. Noong panahong iyon, member dito ang amo ng kumpanya niya. Para naman sa boss sa likod ng mga eksena ni Royce Villa, natural na hindi siya kwalipikadong makipag-ugnayan sa kanya. Ngayon, nakatayo sa pasukan ng Royce Villa, taglay na niya ang kakayahan na may ranggo sa mga nangungunang financial circle sa lungsod. Jasper, sa wakas nandito ka na, nakangiting bati ni John Jackson na may kasamang magandang babae sa kanyang tabi. Sa ganitong uri ng okasyon, ang mga bida ay ang mga lalaki, ngunit maraming mga paraan para ipakita ng mga lalaki ang kanilang lakas. Ang kalidad ng mga kababaihan sa kanilang paligid ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan. Gayunpaman, ang babaeng kasamang dinala ni John ay dinurog ni Wendy sa lahat ng anggulo. John, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng ganitong pagkakataon. Ikinaway ni John ang kanyang kamay at sinabing, alam ko ang iyong mga kakayahan. Kahit wala ka sa akin, sooner or later, papasok ka pa rin sa ganitong klase ng circle. Ginagawa ko lang ito para sa iyo ng maaga. Maraming tao ang dumating sa loob. Ang lahat ay nagsasalita tungkol sa iyong kamakailang pagganap sa Mung Bean Futures Market. Bakit hindi tayo sabay pumasok? Nakangiting sabi ni John. Sure, tumanggo si Jasper na walang pag-aalala. Sa kanyang tabi, hinawakan ni Wendy ang kanyang braso, tila maliwanag na parang bituin. Naakit niya ang paghanga ng maraming lalaki sa daan. Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, ang background ni Wendy ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga taong naruroon. Kung tutuusin, ang kanyang ama ang pinakamayamang tao sa probinsya, kaya naman hindi rin nagpakita ng pagkabalisa si Wendy at napakabait na kumilos. Dinala ni John si Jasper sa isang maliit na bilog. 4 o 5 lalaking nakasuot at leather na sapatos ang nag-uusap at nagtatawanan. Sa di kalayuan ay nagkwentuhan ang mga kasama nilang babae. Si Wendy ay napaka-eye-catching, at pagkatapos kumustahin ang lahat ng kasama ni Jasper, pumunta siya sa grupo ng mga babaeng kasama para itaguyod ang ilang mga relasyon. Kuya, kumusta itong assistant mo? Bulong ni John sa tenga ni Jasper sa mahinang boses. Not bad, nakangiting sagot ni Jasper. Malamang hindi alam ni John ang pagkakakilanlan ni Wendy. Kung hindi, hindi siya mangangahas na italaga si Wendy bilang kanyang katulong. Kung tutuusin, sapat na ang anak ng pinakamayamang tao sa probinsya para takutin ang ilang mga tao. Lahat, ito ang stock god na pinag-uusapan ng lahat. Ang mga salita ni John ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Kaagad, ilang mga mata na puno ng pagsisiyasat, pag-usisa, o pangungutya ang nahulog kay Jasper. Kahit anong isipin nila, nagulat ang lahat sa pagiging kabataan ni Jasper. Ang lahat ng naruroon ay hindi bababa sa kanilang mga mid-30s, at si Jasper Lane, isang binata sa kanyang early 20s, ay nakatayo sa itaas ng karamihan. Ito ba ang taong lumikha ng isang himala sa Mung Bean Futures Market noong nakaraan? Tanong ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngumisi si John at sinabing, natural. Ang kanyang account ay binuksan sa aming commercial bank. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Kailangan kong makilala ang taong ito, kung gayon. My name is Kai Jones, President of Ascendance Investment, ngumiti si Kai at iniunat ang kamay na may magiliw na ekspresyon sa mukha. Jasper Lane, maikling tugon ni Jasper at nakipagkamay sa kabilang partido. Sa kanyang nakaraang maluwalhating record, madaling ginawa ni Jasper ang kanyang unang pagsasama sa bilog na ito. Pagkatapos ng lahat, kahit sino ay handang purihin ang isang natatanging tao. Hindi lahat ay maaaring gumamit ng kapital na 800,000 at kumita ng 13.6 milyon sa loob ng 5 buwan. Kaya naman sobrang curious din ang mga taong naruroon kay Jasper. Sa oras na ito, matagumpay na sinabi ni John, hindi mo pa alam ito. Noong nakaraan, ang kapatid kong ito ay pumasok sa stock market na may 1.6 milyon at triple ito sa loob lamang ng ilang araw. Wow! Hindi ka panipaniwala. Iba ang tingin ng mga taong naruroon kay Jasper. Kung ang tagumpay ng isang pamumuhunan ay batay sa swerte, kung gayon ang pangalawang tagumpay sa maikling panahon ay lakas. At saka, nakakuha siya ng 3 beses ang tubo. Ilang tao ang naruroon ang may kumpiyansa na gawin ito. Tulad ng inaasahan sa Diyos ng mga stock. Bulalas ni Kai, noong kasing edad mo ako, araw-araw pa akong nagyayabang sa disco. Wala sa akin ang kakayahan mo noon. Masyado kang mabait,
Sa maliit na kakayahan kong ito, paano ako magiging karapat-dapat sa titulong iyon? Iisipin ng iba na biro lang iyon, mahinhin na sabi ni Jasper. Nang si Jasper ay nakikipag-usap at nagtatawanan kasama ang isang grupo ng mga boss sa loob ng financial circle ng lungsod, isang grupo ng mga tao ang dumating sa pasukan ng banquet hall. Sa tabi ni Hio Lewis ay si Penelope Hunt, na nakahawak sa braso niya. Sumunod naman sa likod nila si Richton White. Ilang araw na ang nakalilipas, si Penelope ay nawalan ng malaking pera dahil sa mga stock na inirerekomenda ni Richton. Pinipilit niya si Richton na ibalik ang pera. Gayunpaman, walang ganoong kalaking pera si Richton, kaya ipinakilala niya siya kay Hugh. Sinabi niya sa kanya na hanggat maaari niyang makuha ang pag-aproba ni Hugh, hindi banggitin ang daan-daang libo, ngunit kahit milyon-milyon ay hindi magiging problema. Sino si Penelope Hunt? Ang pera ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang bagay. Hanggat may pera siya, handa siyang gawin ang lahat. At saka, ang lalaking nakilala niya sa pagkakataong ito ay si Hugh Lewis. Nadama niya na hanggat maaari niyang hawakan si Hugh, tiyak na hindi siya kakapusin sa hinaharap. Naramdaman ni Hugh na maganda at matino si Penelope, kaya dinala niya ito sa piging na ito para maranasan niya ang kanyang kakayahan at katayuan. Nako, masyadong maluhog dito. Hindi ko pa nga nakikita ang mga dekorasyong ito dati, tuwang-tuwang sabi ni Penelope. Pagkatapos niyang bumalik sa pagkakataong ito, ipagyayabang niya ito ng husto. Kung tutuusin, ang makapasok sa Royce Villa ay simbolo ng katayuan. She murmured, gaano kalaki ang lugar na ito. Ang bulwagan na ito lamang ay kasing laki ng 3 o 4 na bahay na pinagsama. Ang villa na ito ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10-10 milyon. Hindi mapigilan ni Richton na mapamura sa kanyang mga sinabi. Ignorante ka talaga. Ang mga dekorasyon lamang ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kung wala kang alam, mas kaunti ang magsalita at magbasa pa. Tigilan mo na ang pagpapakatanga sa sarili mo. Mabilis na itinikom ni Penelope ang kanyang bibig, alam niyang hindi niya kayang saktan ang sino man dito. Nakatawag pansin ng maraming tao ang pagdating ni Hugh. Bagamat kabilang sila sa iisang bilog, nahahati din sila sa malakas at mahina. Walang alinlangan na si Hugh ang pinakamalakas. Sa oras na ito, puspusan na si Hugh. Ang Lantern Capital ay kilala sa buong probinsya. Sa sandaling lumitaw siya, natural na dadagsa sa kanya ang mga taong gustong magpakunwaring makapangyarihan. Doon ka muna sa gilid. I need to talk with some old friends, sabi ni Hugh kay Penelope. Si Penelope ay abala sa paghanga sa kagandahan dito, tulad ni Alice nang pumasok siya sa Wonderland. Siyempre, hindi siya nang ahas na sumalungat sa utos ni Hugh, kaya masunurin siyang pumayag at lumayo. Sa pagtingin sa likod ni Penelope, medyo nasisiyahan si Hugh. Gusto niya ang masunurin at maamong babae. Ang gayong babae ay nagkakahalaga ng kanyang oras upang paglaruan. Lumakad si Penelope sa gilid ng banquet hall at pinagmasdan ang mga mag-agarang dekorasyon dito, pati na rin ang mga luxury brand at alahas na suot ng mga bisita. Nainggit siya sa mayayaman. Gusto ni Richton na sumiksik sa upper class na bilog, ngunit hindi siya karapat-dapat. Ngayon, kung hindi para kay Hugh, hindi siya magiging kwalipikadong pumasok sa mga pintuan. Kaya, pagkatapos na makabangga sa ilang mga hadlang, maaari lamang siyang bumalik sa tabi ni Penelope ng malungkot. Richton, tingnan mo yang cake. Mayroon itong 12 layers. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking cake. Hinangaan ni Penelope ang higanteng cake sa hapagkainan sa hindi kalayuan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito karangyang cake. Umiling siya at sinabing, I wonder how much it cost. Para magdaos ng isang piging tulad nito, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 1 milyon. May nalalaman pa si Richton. Napabuntong hininga siya habang nakakaramdam ng selos. Ito ang tunay na mataas na lipunan. 1 milyon. Nanlaki ang mga mata ni Penelope sa hindi makapaniwala. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking pera sa kanyang buhay, at ang mga mayayaman na ito ay gumagastos ng ganoon kalaki para sa isang party. Penelope, sa tingin mo ba si Jasper ang taong iyon? Biglang nakakuha ng atensyon ni Penelope ang sinabi ni Richton. Richton, ito ay dapat na isang pagkakamali. Saan sa tingin mo ito? Paano nakapasok ang isang kawawang tulad ni Jasper? Bago niya natapos ang kanyang pangungusap,
Natigil ang mga salita ni Penelope sa kanyang lalamunan nang makita niya ang figure ni Jasper sa hindi kalayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 13. Laking gulat niya nang makita niya si Jasper, pero nag-react agad siya. Dapat ay pumasok siya sa ilalim ng bandila ng ibang tao. Kung hindi, paano siya lalabas sa ganoong high-end na party sa kanyang mga kakayahan? Ngumuso si Penelope na may pang-iinis sa mukha. Naglakad siya patungo kay Jasper sa sarili niyang pagkukusa. Ang snooty voice niya ang sumabad kay Jasper na nakikipag-chat kay John at sa iba pa. "Oh, Jasper, hindi ko inaasahan na nandito ka." Ang pangungusap na ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid niya. Kumunat ang noo ni John at tumingin kay Jasper. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Jasper. Ang cool ng acting. Ngumisi si Penelope at sinabing, "Ikaw ay walang iba kundi isang kaawa-awang soang palad. Nagpunta ka talaga dito para magpanggap na mayaman. Makinig ka, isa lang siyang lalaki na umaasa sa babae. Nakapasok lang siya dito dahil may nakita siyang mayaman na babae. Lahat kayo ay malalaking figure. Huwag kang magpapaloko sa kanya." Ngumisi si Penelope, akala niya ay inaalagaan siya ni Wendy na nakita niya noong araw na iyon. Sa pag-iisip nito, nairita siya at tumingin kay Jasper ng masama, gustong makita ang gulat at takot sa mukha nito. "Jasper, bakit hindi ka humarap sa salamin para tingnan kung ano ang itsura mo? Kwalipikado ka bang sumali sa ganitong uri ng kaganapan?" Tiningnan ni Jasper ang pangit na mukha ni Penelope at tahimik na sinabi, "Kung hindi, ikaw ba?" Kinagat ni Penelope ang kanyang mga labi at sinabing, "Siyempre, ako nga. Inimbitahan ako mismo ni Mr. Lewis. At ano naman sa'yo? Sa tingin mo ba ang iyong sarili ay mas mataas dahil lamang sa nakahanap ka ng isang mayaman na babae? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, na wala mo kahit ang pinakapangunahing dignidad ng isang tao. Jasper, hindi mo ba napagtatanto na ang hamak ay magpakailanman ay isang hamak na tao? Kahit nandito ka na nakarenta, mababa ka pa rin." Masungit at puno ng paghamak ang tono ni Penelope. Si Jasper, na nasa gitna ng bagyo, ay hindi kasing galit ng inaakala ni Penelope. Nanatili siyang napakalamig. Para kay Jasper, si Penelope ay walang iba kundi isang mabangis na langaw na hindi magpapabaya sa kanya. Siya ay medyo nakakainis, at ang kanyang intensyon na saktan siya ay simpleng pag-iisip. Sa oras na ito, isang nakabubusog na boses mula sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tumunog. "Penelope, anong problema?" Lumapit si Hugh. Pagkakita kay Hugh, umakyat ang grupo ng mga amo na nag-usap at nagtawanan kasama si Jasper bago lahat para salubungin siya. Maging si John ay binigyan ng apologetic look si Jasper bago umakyat para salubungin siya. Total, puspusan si Hugh sa mga sandaling iyon. Hindi nila kayang masaktan siya. "Wala naman. May nakita akong kakilala." Tumingin si Penelope kay Jasper ng nakangisi, na nagpapakita ng walang takot na aura na umaagos sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Ang taong ito ay talagang isang mahirap na tao. Nakahanap siya ng isang mayamang babae na magdadala sa kanya dito. "Nag-aalala ako na ang ibang mga amo ay niloloko, kaya inilantad ko siya." Tumingin si Jasper kay Penelope at mahinahong sinabi, "Ibang tao ang nagdala sa akin, ngunit ikaw ay pumunta dito ng mag-isa." Ngumisi si Penelope at sinabing, "Paano mo may kukumpara ang iyong sarili sa akin? Dinala ako dito ni Mr. Lewis." Si Jasper ay hindi estranghero sa pangalang Hugh Lewis. Siya ang pinakamaalamat na stock god sa lungsod. Gumamit siya ng $2,000 noon para makapasok sa merkado sa taong iyon at kumita ng 20 milyon sa loob lamang ng ilang taon. Nang maglaon, itinatag niya ang Lantern Capital, na itinuturing na unang kumpanya sa pananalapi ng lungsod sa totoong kahulugan. Gayunpaman, ayon sa kanyang memorya, si Hugh ay nabigo sa iba't ibang mga pamumuhunan sa taong ito, na naging sanhi ng pagkawala ng kumpiyansa ng mga namumuhunan at umalis sa kanyang kumpanya. Dahil sa limitadong pondo, si Hugh ay gumawa ng desperadong hakbang at namuhunan ng malaki sa Tycoon Industry at pagkatapos Tycoon Industry ay nadilist. Nawala ni Hugh ang lahat at nasentensyahan ng 14 na taon sa bilangguan para sa krimen ng ilegal na pangangalap ng pondo. Sa wakas, nagpakamatay siya sa bilangguan at namatay.
Ang dahilan kung bakit labis na humanga si Jasper kay Hugh ay hindi lamang dahil siya ay itinuturing na isang alamat sa lungsod, kundi dahil ang matandang fogey na ito ay talagang isang playboy. Nabalitaan niyang mayroon siyang mahigit 20 manliligaw. Ito ay lahat ng mga regular na magkasintahan, hindi binibilang ang mga para lamang sa palabas. Mas magaling ba ang mga taong dinala ni G. Lewis kaysa sa iba? Paanong mas magaling ka sa akin? Mahinang sabi ni Jasper. Nang marinig ito, pinatigas ni Penelope ang kanyang mukha at itinuro si Jasper habang nagmumura, anong pinagsasabi mo? Si G. Lewis ay isang kilalang tao. Karangalan ko ang maimbitahan niya. Para sa mga basurang tulad mo na ibinenta ang sarili mo para dito, napakayabang mo pa rin. How dare you not put Mr. Lewis in your eyes? Jasper, sa tingin ko talaga ay mayabang ka at walang batas. Para sa isang langgam na tulad mo, kayang durugan ka ni Mr. Lewis sa isang daliri lamang. Tama na. Sinulyapan ni Hugh si Jasper bago sinabing patago, ang mga kabataan ay palaging walang alam, kaya hindi ko ipagpatuloy ang bagay na ito sa iyo, ngunit dapat mong tandaan na dapat kang maging mapagpakumbaba at masinop kapag lumalabas ka. Ang ilang mga tao ay hindi para sa iyo na masaktan. Sige, hindi talaga ito ang lugar para sa iyo. Dapat umalis ka na. Huwag mo akong hilingin sa security na paalisan ka. Matagumpay na ngumiti si Penelope at sinabi kay Jasper, narinig mo ba iyon? Gusto mo bang umalis mag-isa o gusto mong ma-kick out? Mr. Lewis, ako ang nagdala kay Jasper dito. Nagsalita si John sa oras na ito, pawis na pawis. Total si Jasper naman ang pinakilala niya. Kung talagang itinaboy si Jasper, mahihirapan siya. John, kaibigan mo siya. Kumunat ang noo ni Hugh. Ito ang aking nakababatang kapatid. Medyo may kakayahan siya. Noong nakaraan, siya ang misteryosong retail investor sa domestic mung bean futures, paliwanag ni John. This time, nagulat talaga si Hugh. Sa pinansyal na bilog, bilang karagdagan sa mga stock, ang futures ay hindi maiiwasang isang lugar na karamihan sa mga tao ay makikipagsiksikan. Noong nakaraan, ang tumataas na munggo futures ay naging sanhi ng maraming tao na yumaman o malugi sa isang gabi. Lumahok din siya, ngunit sa kasamaang palad, nahulaan niya ang maling direksyon at milyon-milyong nawala. Gayunpaman, ang binata sa kanyang harapan ay talagang ang retail investor na napabalitang gagawa ng account sa pinakamababang presyo at ibinente sa pinakamataas na presyo. Inagaw pa niya ang 10-10 milyong pondo. Kahit na, ano ang mahalaga, libu-libong pondo, sa mata ni Hugh sa kasalukuyan, ay wala. Ang isang matagumpay na haka-haka ay walang iba kundi swerte. Kaya siya, ang Rumord Stock God. Tumawa si Hugh ng panunuya at sinabing, napakakaya ng mga kabataan ngayon. Mukhang dapat nang magretiro ang matatandang tulad natin. Ang kanyang mga salita ay pinupuri si Jasper, ngunit may puot at panghahamak sa pagitan ng mga linya. Nang sabihin ang mga salitang ito, naging malabo ang mga ekspresyon sa mata ng iba. Si Hugh ay isang player na kinikilala sa market na ito. Sa pagharap sa isang blumang na binata tulad ni Jasper, natural siyang nakaramdam ng panghahamak sa kanya. Nakasalalay ito sa magiging reaksyon ni Jasper. Mr. Masyadong mabait si Lewis, mahinang sabi ni Jasper. Alam na si Hugh ay nasa panig ni Penelope, sinabi niya ng walang kabuluhan, ang merkado ng kapital ay hindi tumitingin sa edad. Kung maaari kang kumita ng pera dahil lamang sa ikaw ay mas matanda, kung gayon ang lahat ng matatandang babae at matatandang lalaki sa mga nursing home ay maaaring maging mga Diyos ng hayop. Napapikit si Hugh habang nakatitig kay Jasper ng delikadong kislap. Ngumisi siya, walang nang ahas na magsalita sa akin ng ganito sa mahabang panahon. Mr. Lewis, ikaw ang aking senior. I should respect you, hindi nagmamadaling sabi ni Jasper, pero medyo pamilyar ako sa babaeng katabi mo. Nakasama ko siya ng ilang taon. Natahimik ang kapaligiran sa karamihan. May humahanga kay Jasper sa pagharap niya kay Hugh, habang may natawa naman sa kamangmangan ni Jasper. Gayunpaman, kahit na sino ito, hindi nila binalak na makisali. Naglakas loob talaga si Jasper na magsabi ng mga ganyan sa harap ni Hugh. Hindi ba niya kinukutya si Hugh sa pakikipaglaro sa dati niyang babae? Naghahanap ba siya ng kamatayan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 14, Haha, bata,
Natahimik sandali si Hyo, tapos tumawa siya ng malakas. Bata, parang ang yabang mo. Stock god o hindi, titulo pa lang. Wala akong pakialam dito. Pero kung may gustong umarte ng all high and mighty dahil sa isang babae, hindi ako mapakali, pakli muli ni Jasper. Simple lang ang dahilan, dahil ginagamit ni Penelope si Hugh para subukan at dominahin siya. Maaaring ang iba ay natatakot kay Hugh, ngunit hindi kay Jasper. Ang kasalukuyang Hugh Lewis ay umabot sa punto ng pagbabago kung saan ang kanyang kasaganaan ay tiyak na bumaba. Ang ilan sa kanyang mga pamumuhunan ay magkakaroon ng problema sa ikalawang kalahati ng taon, at lahat ng mga ito ay mawawala, na kalaunan ay haantong sa isang break sa capital chain ng Lantern Capital. Bukod dito, sa opinyon ni Jasper, ang pagbagsak ni Hugh ay mangyayari ng maaga o huli. Sa ganoong personalidad, sino pa ang mamamatay kung hindi siya? Bata, walang kwentang magsalita ng malaki. Dahil nandito na ang lahat at kalahating oras na lang magbubukas ang palengke, bakit hindi tayo tumaya? Pipili tayo ng stock bawat isa at tingnan kung alin ang may mas malaking kita. Tignan natin kung tumatanda na ba ako o masyado kang mayabang. Tumingin si Hugh kay Jasper nang nakangisi na halatang galit. Mr. Lewis, ito ay, humakbang si John bilang tagapamagitan. Sa iba, si Jasper ay bata pa at walang karanasan, kung tutuusin. Paano siya magiging isang kalaban para sa isang matandang Zorro tulad ni Hugh Lewis? Labis na hinangaan ni John si Jasper, at isa rin itong malaking customer niya. Opisyal man o pribadong dahilan, hindi niya kayang panoorin si Jasper na dumaranas ng ganoong kalaking kawalan. John, tumahimik ka kung ayaw mo ng gulo. Tumahol si Hugh, napaatras si John na may pangit na ekspresyon. Naglakas loob ka ba? Tumingin si Hugh kay Jasper ng nakakapasong mga mata. Oo naman. Nagulat ang iba sa sinabi ni Jasper. Hindi lamang siya sumang-ayon sa taya, ngunit nakadagdag pa siya sa pusta. Pero may balak akong dagdagan pa. Wala kang pakialam, di ba? Hey, anak, huwag mong isipin na ikaw ay nakatayo sa tuktok ng mundo dahil lang sa kumikita ka. Mas marami ka bang pera kaysa sa akin? Tumawa si Hugh. Hindi siya pinansin ni Jasper. Tumalikod siya, at sinabi kay John, John, ang ruby pendant na iniingatan ko sa bangko mo, mangyaring magpadala ng isang tao upang kunin ito para sa akin. Pupusta ako sa ruby pendant na iyon at sana mapantayan ito ni Mr. Lewis. Okay, kahit gaano pa yan, tataya ako. Napangisi si Hugh. Magkano ang halaga ng isang ruby pendant? Oo naman, tulad ng inaasahan ng isang kaawa-awang soang palad, kahit na ang mga pusta ay napakaliit. Agad na tumawag si John at kumuha ng isang taong magdadala ng ruby pendant kay Royce Villa. Si Penelope, na nakatayo sa tabi ni Hugh, ay biglang naalala ang item na ito. Binili niya ang ruby pendant sa halagang 500,000, sabi ni Penelope kay Hugh. Natigilan si Hugh saglit bago humagalpak ng tawa. 500,000, niloloko mo ba ako? Kung kulang ka sa halagang ito, ibibigay ko ito sa iyo. Hindi ka ba nahihiya na kunin ito para sa isang taya? Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng lahat ay tila nagpipigil ng ngiti. Maging ang kanilang mga tingin kay Jasper ay napuno ng panunuya. Sa panahong ito, bagaman ang 500,000 ay hindi isang maliit na halaga, sino ang mga taong naruroon? Ang 500,000 sa sitwasyong ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang commercial bank ay hindi ganoon kalayuan mula sa Royce Villa, at dahil si Pangulong Jackson ang personal na nagbigay ng mga tagubilin, isang empleyado ang dumating kaagad na may dalang ruby pendant. Matapos makuha ang pendant, walang pakialam na sinabi ni Jasper kay Hugh, ang palawit na ito ay tinatawag na Chance Ruby. Ito ay minsang isinuot ni Reyna Victoria. Ito ay itinuturing na isang bihirang kayamanan sa ngayon. Ang halaga sa merkado ay hindi bababa sa 30 milyon. Sa isang auction, tataas ang halaga. Sapat na ba para sa akin na tumaya dito? Nang bumagsak ang mga salitang ito, saglit na natahimik ang lahat. Nanguna tuloy si Penelope para tumawa ng wild. Hahaha, itong Jasper Lane na ito ay hindi lang mayabang kundi nagdedelusyon pa. Nababaliw na yata siya sa pera. Halatang 500,000 ang binili niya, pero 30 milyon daw. Bakit hindi mo sabihing 300 milyon? Naniniwala talaga ang lokong ito sa marketing gimmick ng may-ari ng jewelry shop.
Sinabi ng amo na ang pendant na ito ay suot ni Reyna Victoria. Hindi ko ini-expect na may isang tao sa mundo na talagang maniniwala dito. Tumingin si Penelope kay Jasper ng nakakaawa at nanunuya. Jasper, wag kang tanga. Ang sabi ng amo ng jewelry shop ay scam lang. Kung kay Queen Victoria talaga ang pendant na ito, paano ito maibebenta ng 500,000 lang? Tanging tulad mo lang ang bibili nito. Isa si John sa iilang tao na hindi pinagtawanan si Jasper. Puno ng kahihiyan ang ekspresyon niya. Sa nakikitang kumpiyansa ni Jasper, wala ni Katie Ting na konsensya nang humarap siya sa isang silid ng mga taong kumukot siya sa kanya. Lumipat ang mga mata ni John, at hinailan niya ang isang matandang nasa edad 50 mula sa karamihan. Mr. Landon, nagmamay-ari ka ng isang auction house at matagal nang nasa anti-gang negosyo. Bakit hindi mo tingnan kung magkano ang halaga ng pendant na ito? Napakagaling. Hayaan mo akong tingnan ito, kung gayon. Tumanggo ang matandang lalaki na nagngangalang G. Landon. Lumapit siya kay Jasper at sinabing, pwede mo bang ipakita sa akin ang ruby pendant? Tumanggo si Jasper at diretsyong inabot sa kanya ang pendant. Kinuha ng matanda ang gamit at pinagmasdan itong mabuti. Nakita ng lahat ang pagbabago ng ekspresyon niya mula casual tungo sa solemna. Pagkatapos, nagsimula siyang huminga ng mabilis habang ang kanyang kulubat na mukha ay namumula sa pananabik. Mister, tigilan mo na ang pagtingin dyan. Nalinlang siguro ang tanga na si Jasper. I think 500,000 is already overdoing it, let alone 30 million, sabi ni Penelope kay Mr. Landon. Tumahimik ka kung wala kang alam. Biglang sigaw ni Mr. Landon na ikinaputi ng mukha ni Penelope sa gulat. Natigilan ang mga taong tumatawa pa kay Jasper. Pinaikit ni Hugh ang kanyang mga mata at sinabing, Mr. Landon, anong ibig mong sabihin? Hindi nang ahas si Mr. Landon na parusahan si Hugh. Bumantong hininga siya at tinignan ang ruby pendant sa kamay niya. Pagkatapos ay may sinabi siya na nagpabago ng tingin sa buong kwarto. Mr. Lewis, itong ruby pendant ay tunay. Ito ay talagang isang ruby pendant na isinuot ni Queen Victoria, na tinatawag na Chance Ruby. Ang pinakahuling record nito ay nasa kamay ng isang duke, ngunit walang balita tungkol dito ng maglaon. Siguradong nagpalit na ito ng kamay pagkatapos nito. Hindi ko ini-expect na lilito ulit ngayon. Napabuntong hininga si Mr. Landon habang hinihimas ang mga alahas sa kanyang kamay. Pagkatapos, maingat niyang ibinalik iyon kay Jasper. Mr. Lane, kung interesado kang magbenta nito, maaari kang pumili ng aking auction house. Kung ang item na ito ay na-auction out, tiyak na ito ang finale. I can give you the best price in terms of commission, taos-pusong sabi ni G. Landon. Salamat, nakangiting sabi ni Jasper. Mr. Landon, sigurado ka bang hindi ito nagkakamali? Kung ito ay tunay, paano ito maibebenta ng 500,000? Kumunat ang noo ni Hugh dito. Umayos ang mukha ni Mr. Landon habang kumpiyansa niyang sinabi, I've been in this industry for most of my life. Hindi pa ako nagkamali simula ng opisyal na akong pumasok sa industriya. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang presyo na sinipi ni G. Lane ay kulang pa rin sa halaga. Ayon sa kasalukuyang merkado, ang Chance Ruby ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 35 milyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 15. Sa sandaling binigkas ang pangungusap na ito, ang lahat ay nagulat. Hindi na napigil ang tumawa ng mga nanunuya sa kanya noon. Napuno ng ingay ng mga hingal ang venue. Ang isang bagay na binili ng 500,000 ay maaaring ibenta ng 35 milyon. 35 milyon. Sa sandaling ito, kahit na ang mga mayayamang amo ay naiinggit. Ang mga pinaka-hindi makapaniwala ay sina Penelope at Richton. Bakas sa selos ang mga mukha nila. Walang nakakaalam kaysa sa kanila dahil napanood nila si Jasper na bumili ng ruby pendant na ito sa halagang 500,000. Noong mga oras na iyon, pinagtawanan pa nila si Jasper dahil sa panloloko sa kanyang pera. Ngayon, 35 milyon pala talaga ang ruby pendant. Tumutulo ang dugo sa puso ni Penelope. Pareho nilang naramdaman na dapat sa kanila ang alahas na ito at ang 35 milyon ay sa kanila rin. Jasper Lane, bakit hindi mo sinabi na ang piraso ng ruby na ito ay napakahalaga?
Tinuro ni Penelope si Jasper at napasigaw. Baliw ka ba o may mali sa utak mo? Malamig na sabi ni Jasper, bakit ko sasabihin sa iyo kung magkano ang halaga nito? Malaki na ang kinita mo ngayon. Dapat mong ibigay sa akin ang hindi bababa sa kalahati nito. Galit na sabi ni Penelope. Tanga. Matapos iluwa ang salita, hindi na mapakali si Jasper sa kanya. Pakiramdam ni Penelope ay parang hindi mabilang na mga nakakalason na insekto ang kumagat sa kanyang puso. Iyon ay 35 milyon. Dapat ay may bahagi siya nito. Girlfriend siya ni Jasper dati at muntik na silang ikasal. Pinanliitan ni Hyo ng mata si Jasper at malungkot na sinabing, maswerteng bata ka. Walang pakialam si Hyo sa 500,000, ngunit iba ang 35 milyon. Wala talagang magtatanong sa pagiging profesional ni Mr. Landon. Kung sinabi niya na iyon ang presyo, kung gayon ito ay dapat na totoo. Tuloy pa ba ang taya? Casual na sabi ni Jasper. Nakangising sabi ni Hyo, dahil dinala mo ito sa pintuan, bakit ako tatanggi? Humanap ng magdadala ng 2 computer. Pagkatapos magsalita ay naglabas agad ng checkbook si Hyo. Pagkatapos magsulat ng tseke, pinunit niya ito, inilagay sa mesa, at nginisyan, isang tseke para sa 35 milyon, dito mismo. Hindi nagatubili si Jasper na ilagay ang ruby pendant sa tabi ng tseke at mahinang sinabi, magsimula na tayo. Naramdaman ni Hyo na namimigay si Jasper ng pera sa kanya, pero bakit hindi ganoon din ang nararamdaman ni Jasper bilang kapalit? Nagkataon na hindi pa nagsisimula ang merkado ng krudo, at napakaliit pa ng kapital ni Jasper na 12 milyon. Sa pagdaragdag ng 35 milyon na bala, maaari niyang agad na makumplito ang akumulasyon ng kanyang base capital at simulan ang susunod na hakbang ng kanyang plano sa negosyo. Sa pamamagitan ng pagtaya sa mga stock, si Jasper, na nagdala ng kanyang nakaraang alaala pagkatapos na ipanganak muli, ay maaaring patayin si Hyo sa loob ng ilang segundo nang nakapikit ang kanyang mga mata. Sa lalong madaling panahon, may dumating na may dalang 2 laptop at binuksan ang software. Sa sandaling ito, 5 minuto bago magbukas ang palengke. Nagkukumpulan ang lahat. Ito ay isang malaking taya na 70 milyon. Kahit mayaman silang lahat, natulala pa rin sila sa bilang na ito. Isang sugal na nagkakahalaga ng 70 milyon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na isipin ito sa buong buhay. Jasper, mag-ingat ka. Lumapit si John sa tabi ni Jasper at nag-aalalang sinabi, kumuha si Hyo ng kanyang kapalaran mula sa stock market. Ang kanyang pananaw sa hinaharap ay nakaranas at walang awa. Bihira siyang magkamali. Bakit hindi na lang natin ito kalimutan? Hindi malaking bagay ang mawala ng kaunting dignidad. May chance ka pa. Hindi worth it na mahulog ka dito. Alam ni Jasper na maalalahanin si John. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang umaasa sa kanyang mga pagkakataon, kabilang si John. Gayunpaman, hindi umatras si Jasper. Sabi niya, huwag kang mag-alala. May tiwala ako. Nang makita ang determinadong saloobin ni Jasper, napabuntong hininga si John at hindi na nagsalita pa. Dahil alam niyang inilagay ni Jasper ang lahat ng 12 milyon sa crude oil futures account at tinaasan ang leverage ng 50 beses, alam na niya na ang binatang ito ay napakamapagpasyahan. Wala siyang pakialam sa opinyon ng ibang tao. Lumapit din si Wendy sa isang punto. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, ngumiti si Jasper at sinabing, hikayatin mo rin ba akong sumuko at sasabihing hindi karapat-dapat na makipagsapalaran para sa aking dignidad? Isang ngiti ang ipinakita sa kanya ni Wendy, isang ngiti na tila may 100 bulaklak na namumukadkad. Bamulong siya, hindi, naniniwala akong mananalo ka. Bahagyang tumawa si Jasper at sinabing, salamat sa tiwala mo. Si Penelope, na nakatayo sa di kalayuan sa tabi ni Hyo, ay mapait na nakatitig kay Jasper. Nakangiting sabi niya, nakakahiya namang mag-asawa. Iiyak ka na lang saglit. Nang bumagsak ang mga salita ni Penelope, tumayo si Wendy mula sa gilid ni Jasper. Sa sobrang buhay na kapaligiran dito, napansin ni Wendy na si Jasper ang naging pantirya ng lahat ng mga atake at pangungutya. Ang pasimuno ay itong Penelope Hunt. Ikaw ba si Penelope Hunt? Walang ekspresyong tumingin si Wendy kay Penelope. Sa ganitong mga kalagayan, hindi lahat ay maglalakas loob na tumayo at magsalita. Bilang anak ng pinakamayamang tao sa probinsya, walang alinlangang malakas ang intensity ni Wendy.
Kung tutuusin, magsalita tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at background, wala ni isa sa mga taong naruroon ang nakapantay sa kanya. Sa kanyang makapangyarihang aura at perpektong katangian, lahat ay hindi nang ahas na tingnan ang babaeng ito na biglang sumulpat. Marahil ay masyadong nakakatakot ang kanyang aura bilang anak ng pinakamayamang lalaki, o kaya naman ay masyadong maganda si Wendy, kaya medyo natakot si Penelope nang kaharap si Wendy. Gayunpaman, nasa likod na niya ngayon si Hugh. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na tumayo. So paano kung ako nga? Hindi ko alam kung bakit may matinding galit ka kay Jasper, pero gusto kong ipaalala sa iyo bilang kapwa babae na hindi mo dapat gawing unreasonable at masamang babae. At huwag mong i-bully ang iba dahil sa ibang tao. Mas lalo ka lang mababawasan yan. Nang makitang namutla si Penelope sa dalawang pangungusap na iyon, naging mas kumpiyansa si Wendy. Ito ang unang pagkakataon na humakbang siya dahil hindi siya sang-ayon sa mga aksyon ng ibang tao. Hindi niya maintindihan ang sama ng loob sa pagitan ni Penelope at Jasper, ngunit nakikita niya ang mapanlinlang na personalidad ni Penelope. Kung wala man lang bottom line ang isang babae, ano ang silbi kung mapagtagumpayan mo ang mga lalaki? Pansamantalang gawa ng kawang gawa lang iyon mula sa iba. Parang kutsilyo sa puso ni Penelope ang sinabi ni Wendy. Bagamat tahimik ang eksena, karamihan sa mga lalaking naruroon ay nagpalakpakan kay Wendy mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa panahong ito, karamihan sa mga taong nakatayo rito ay mga mayayamang unang henerasyon na nagsimula sa simula. Naunawaan nila ang hirap ng pagsisimula sa ibaba. Ang mga salita ni Wendy ay simple at prangka, ngunit ipinaliwanag nila ang pinakasimpleng katotohanan. Halimbawa, talagang may halaga ba ang isang babaeng tulad ni Penelope Hunt? Masasabing walang lalaki, kabilang si Hugh Lewis, ang maglalagay sa kanyang mga mata. To put it bluntly, she was just a bully because she had the bakang. Ikaw, galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Penelope. Tinuro niya si Wendy at napasigaw, sino ka para sabihin ito sa akin? Kwalipikado ka ba? Hindi ba isa ka lang magandang mukha? I wonder ilang lalaki na ang nakasama mo sa dilim. Lahat ay umaakyat sa kama ng isang lalaki, kaya bakit mas marangal ka kaysa sa akin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 16. Bagamat nag-aatubili si Penelope na aminin, alam niya na ang paghahambing kay Wendy sa kanya ay magiging katulad ng paghahambing ng isang sisni sa isang pangit na pato. Dahil sa mababang pagpapahalaga sa sarili at paninibugho, nagsimulang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig nang hindi mapigilan. Hindi nagalit si Wendy sa mga panlalait ni Penelope. Umiling lang siya. Walang maitutulong. Ipinagmamalaki mo ang pagtulog sa ibang mga lalaki, ngunit sa palagay mo ba lahat ng babae ay katulad mo? Sorry, hindi ako ganong babae, she said. Nalunod ang lahat sa paraan ng pagdadala ni Wendy sa sarili. Simula nang magpakita siya, mataman siyang tinatitigan ni Hugh. Kahit na baliwalain niya ang kanyang malaanghel na kagandahan, dinaig niya ang lahat ng iba pa niyang babae sa kanyang matikas na kilos. Paano niya na-miss ang isang babaeng ganoon? Magaling sinabi. Si Hugh, nahulog na sa mga alindog ni Wendy, ang unang sumigaw ng suporta. Namutla ang mukha ni Penelope. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa katabi niya. Bakit niya sinusuportahan si Wendy Schuler? Hindi ba niya nakikita na pinapagalitan siya nito? Gayunpaman, si Hugh ay walang kahit kaunting interes kay Penelope sa sandaling ito. Lumapit siya kay Wendy na may ngiti sa labi. Miss, Hugh Lewis ang pangalan ko. Ako ang chairman ng Lantern Capital, aniya. Batay sa karanasan ni Hugh, sa tuwing sasabihin niya sa mga babae ang kanyang pagkakakilanlan, ipapakita nila sa kanya ang kanilang pinakamagandang ngiti at fond sa buong kanya. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Wendy. Umatras siya ng isang hakbang, nagbigay ng napipintong pakiramdam ng paghihiwalay. Kahit na ang paraan ng pagkurbo ng kanyang mga kilay sa isang pagsimangot ay kapansin-pansing napakaganda. I'm sorry, hindi kita kilala. Hindi ko rin intensyon na makilala ka, she said. Malinaw na walang kahulugan ang pagkakakilanlan ni Hugh sa harap ng mga anak ng pinakamayamang tao sa probinsya. Bagaman hindi alam ni Hugh ang kanyang background, lumaki ang interes niya sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na tinanggihan siya ng isang babae matapos simulan ang kanyang negosyo.
Ang pakiramdam ng pananabik at pag-usisa ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mapusok na pag-uugali noong kanyang kabataan. Sa tingin ko mas makikilala natin ang isa't isa. Hinayla ni Jasper si Wendy sa gilid niya habang nagsasalita. Mister, si Louis, kadate ko siya. Masyado ka kasing nagsasalita eh, mahinang sabi ni Jasper na pinatalikod si Wendy. Nagsasalita, sobra. Lahat ay awkward na tumingin sa paligid. Bagamat nakita nilang lahat ang ugali ni Hugh ay hindi magandang tingnan at hindi nararapat, walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na tawagin siya maliban kay Jasper. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Hugh. Tinitigan niya si Jasper na may malupit at nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Hindi inaasahan ni Wendy na tatayo si Jasper sa kanya. Isang pol ng init ang nabuo sa kanyang puso. Gayunpaman, alam niya ang tungkol sa posisyon at kakayahan ni Hugh. Lumapit siya kay Jasper at mahinang bamulong sa tenga nito. Jasp, masama ang pakiramdam ko. Bakit hindi muna tayo umalis? Naintindihan naman siya ni Jasper. Gusto niyang tulungan siyang makatakas sa mahirap na sitwasyong ito. Tumayo siya para sa kanya dahil hindi niya matiis ang paraan ng pang-iinsulto at pang-aalipusta sa kanya ni Penelope. Ngayon, gusto rin niyang tulungan siya dito. Ang isang babaeng tulad nito ay mas mahusay kaysa kay Penelope Hunt. Sa sandaling iyon, isang mainit na sensasyon ang dumampi sa puso ni Jasper. Hindi lang maganda at maayos si Wendy, ngunit siya rin ay magiliw at meslan. Gayunpaman, hindi maka-atres si Jasper ngayon. Napatingin si Jasper sa mapusok na kinatatayuan ni Hugh. Hindi pa tapos ang laro. Paano ako makakaalis? Tanong niya. Napuno ng pag-aalala ang mukha ni Wendy. Magsasalita pa sana siya nang biglang nagsalita si Hugh. Haha, nag-alala ako na tumakas ka. My dude, although matapang at padalos-dalos ka, hindi ko maitatanggi na one of a kind ka talaga. Medyo tanga ka lang kasi hindi mo alam kung kailan ka susuko. Sabi niya. Hindi na rin magkasundo ang dalawa. Sa halip na sumuko, pinili ni Hugh na ipakita ang kanyang posisyon at kakayahan. Mr. Louis, may ideya ako. Lumapit si Penelope na may nakapatay na titig kay Jasper at Wendy. Ngumiti siya ng malupit. Bakit hindi natin itaas ang excitement? Bukod sa 35 milyong dolyar, bakit hindi natin idagdag si Wendy Schuler sa taya? Kung sino ang manalo sa taya ay maaaring isama ni Wendy. Hindi ba ito mas kawili-wili? Nag-propose siya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Lahat sila ay nagbigay ng kakaibang tingin kay Penelope. Hindi katakataka na may kasabihan na ang puso ng isang babae ay ang pinakamalupit na bagay na maaaring mayroon. Ang hakbang na ginawa ni Penelope ay malupit at walang kahihiyan. Pinipilit niya si Jasper sa dead end. Ang pinakamalaking gantimpala sa buong taya ay hindi na umaabot sa 35 milyong dolyar. Si Wendy Schuler iyon. Ang taya na tulad nito ay mahalaga sa dignidad ng isang tao. Kung natalo man ang isa sa kanila, mas gugustuhin nilang magpakamatay. Kumunat ang noo ni Jasper. Hinamak niya si Penelope Hunt higit sa anumang bagay sa mundo. Bakas sa kanyang titig ang isang kislap ng puot. Samantala, humagalpak ng tawa si Hugh. Ang bait mo naman Penelope. Hinahangaan kita, bulalas niya. Patuloy siyang ngumiti ng may pagmamalaki. Aking dod, lumuhad ka at gumapang palayo kung hindi ka maglakas loob na tanggapin ang taya na ito. Sabi niya kina Jasper at Wendy. May nagyayelong kiss sa titig ni Wendy. Siya ay lubusang nagalit kay Penelope Hunt. Paanong ang babaeng ito ay napakalikot at mapanlin lang. Wendy, tayo. Bagamat hindi man lang natatakot si Jasper kay Hugh, ayaw niyang madamay si Wendy sa kanyang mga gawain. Higit pa rito, ang paggamit sa kanya bilang isang taya ay labis na nakakainsulto. Si Hugh at Penelope ay maaaring walang kahihiyan sa lahat ng gusto nila, ngunit itinuring niya si Wendy bilang kanyang kaibigan. Hinding-hindi niya ito iinsulto. Jasper, pinutol siya ni Wendy, matamang nakatingin sa kanya. Sabihin mo sa akin, tiwala ka ba na manalo? Tanong niya. Tumawa ng mahina si Jasper sa tanong nito. Madali ko siyang matatalo, sabi niya. Sige, ituloy mo ang taya. Ilagay mo ako sa taya. Habang nagsasalita si Wendy, hindi maiwasan ng lahat ng tao sa kanyang katapangan. Hindi lahat ay papayag na maging isang taya, lalo na ang isang magandang babae. Nang tingnan ang determinadong ekspresyon ni Wendy,
Tumango si Jasper. Hindi kita pababayaan, sabi niya. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Wendy, tumango ng mariin. Lumingon si Jasper para tingnan si Hugh matapos irehistro ang kanyang mga sinabi. Mr. Lewis, dahil pumayag ako sa iyong magdagdag sa taya, maaari kang magdagdag ng isang bagay. Hindi ko gusto ang babaeng nasa tabi mo. Itaas ang iyong pera sa 50 milyong dolyar. Mahinahong sabi niya. Dahil sa sinabi nito ay napatitig si Hugh sa kanya. Hindi inaasahan ng iba na ganoon din kadaring si Jasper. Nang akala pa lang nila na hinding-hindi papayag si Hugh ay napangisi siya. Sige, tataya ako sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 17. Humiling kaagad ng checkbook si Hugh pagkatapos magsalita. Sumulat siya ng tseke para sa 15 milyong dolyar at pinirmahan ito. Pagkatapos ay hinampis niya ito sa mesa. Kung manalo ka, kunin mo lahat. Ang lahat ng perang ito ay magiging iyo. Gayunpaman, kailangan mo muna ang mga kasanayan upang manalo, sabi niya. Wow, pumayag talaga si Mr. Lewis. Biglang nagkagulo ang lahat. Ang taya na ito ay umabot ng hanggang 100 milyong dolyar. Noong 2000, kahit na ang isang tao na may lamang 1 milyong dolyar ay ilalagay sa isang pedestal at makikilala bilang isang milyonaryo, pabayaan ang 100 milyong dolyar. Kahit na sa mga taong may mataas na katayuan na naruroon ngayon, nakakagulat ang isang taya na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. Higit pa rito, ang taong sumali sa taya ay si Hugh Lewis. Ginawa nitong mas kawili-wili ang lahat. Bakas sa mukha ng lahat ang pananabik. Lahat sila ay hindi na makapaghintay na magsimula ang round. Noon, nagsimula ang afternoon trading session. Ang mga stock ay patuloy na nagbabago. Ang merkado ay nagbabago bawat segundo. Walang paraan upang hulaan kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo. Nakatayo sina Jasper at Hugh sa harap ng kani-kanilang computer at nakatutok sa kanilang mga screen. Si Jasper ay dumadaan sa kanyang memorya sa paghahanap ng isang bagay. Hindi nagtagal, pumili siya ng mga stock ng isang kumpanya. Horizon Shares. Nang buksan niya ang interface ng Horizon Shares at tingnan ang pababang trend ng mga stock, naging confident si Jasper. Ayon sa kasaysayan, ang stock na ito ay unang nahulog sa limitasyon at tumaas hanggang sa limitasyon. Pagkatapos noon, wala namang masyadong nagbago. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito pinili ni Jasper bilang isa sa kanyang mga target na pamumuhunan bago ito. Ito ang perpektong timing para gamitin ito bilang taya. Ang mga stock ng Horizon Shares ay halos bumagsak sa limitasyon nito. Pipili ako ng Horizon Shares. I bet that it'll rise to its limit, anunsyo ni Jasper. Ang madla ay binubuo ng mga boss sa loob ng industriya ng pananalapi. Natural, lahat sila ay pamilyar sa mga stock at maraming alam tungkol sa Horizon Shares. Agad silang tumawa nang marinig ang pinili ni Jasper. Nagbibiro ba siya ngayon? Ang stock na ito ay nanatiling walang pagbabago sa loob ng 3 buwan. Ang dealer ay hindi ni-renew ang merkado o pinipigilan ito ng kusa. Maaari lamang itong mga hulugan na hindi maganda ang takbo ng kumpanya at walang gustong tumawag dito. Kung tumaas ang merkado, patuloy itong bumabagsak. Sinasabi mo sa akin na ang isang stock na tulad nito ay tataas sa limitasyon. Nako, ang mga kabataan ay mga kabataan. Malapit na itong mahulog sa limitasyon nito. Napapikit yata siya at sumusugal. Kung hindi, paano niya magagawang manalo si Mr. Lewis? Napahamak siya. Kailangan niyang isuko ang kanyang kadate at ang kanyang mga ari-arian. Tama si Mr. Lewis. Masyadong padalos-dalos ang mga kabataan ngayon. Kakailanganin nilang mawala ang isang bagay sa isang paraan o iba pa. Eksakto, tingnan ang Navy Pharmaceutical, ang stock na pinili ni Mr. Lewis. Ang kumpanya ay gumagana ng napakahusay at ang mga stock nito ay matatag din. Masasabi ng isa na ito ay tataas sa unang tingin. Samantala, tingnan ang junk na pinili ni Jasper Lane. Nandito siya para maging joker, di ba? Sumulyap si Hugh kay Horizon Shares at tumawa. Huwag mong sabihin iyan, lahat. Baka ma-estimate talaga ng batang to. Paano kung tumaas talaga? Sabi niya. Pagkatapos magsalita ni Hugh, ang Horizon Shares ay nahulog sa limitasyon nito. Nagtawanan ang lahat. Ha ha ha. Nakakatawa ka, Mr.
Luis, paano kaya niya matansya ng mabuti ang mga bagay-bagay? Ang batang ito dito ay pumili ng isang stock na bumagsak sa limitasyon nito. Mamamatay na ako sa kakatawa. Eksakto, bumagsak na ito sa limitasyon nito. Posible bang tumalbog ang basurang stock na ito at makabuo ng counterattack? Nakipag-trade ako ng stock sa loob ng napakaraming taon at hindi pa ako nakakita ng ganoong pangyayari. Hindi man lang naapektuhan sina Jasper at Wendy ng tawanan na bumabalot sa kanila at ang pulang karatula sa screen na nagpapahiwatig na ang stock ay bumagsak sa limitasyon nito. Sa pagtingin sa walang pakialam na kilos ni Wendy, lalo siyang hinangaan ni Jasper. Hindi siya natakot dahil may mga alaala siya sa nakaraan niyang buhay. Gayunpaman, ginagawa ni Wendy ang lahat ng ito batay sa kanyang pagtitiwala sa kanya. Ilang tao ang makakagawa nito. Huwag kang mag-alala. Napansin ni Wendy ang sulyap ni Jasper, naisip ni Wendy na nagsimula na siyang magpanik. Hininaan niya ang boses at bumulong sa tenga niya, "If worst comes to worst, I'll call my father." Napakalakas ng tatay ko. Walang maglalakas loob na gumawa ng anuman. Habang umaalingaw-ngaw ang mabangong amoy ni Wendy sa kanyang ilong, naramdaman ni Jasper na tumawa at umiyak ng sabay. Muntik na niyang makalimutan na niloloko pala ni Wendy ang pastahan na ito. Wala siyang intensyon na sundin ang mga patakaran. Walang makakatalo sa kanyang walang talo at makapangyarihang ama. Tumataas, tumataas. Tumataas ang stocks para sa Navy Pharmaceuticals, bulalas ng isang tao. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Ang stock na pinili ni Hugh, Navy Pharmaceuticals, ay tumaas ng husto. Patuloy itong tumaas. Tila natukoy na ang panalong panig noon. Humalaklak si Hugh. Ang stock na pinili mo ay bumagsak na sa limitasyon nito. Hindi naman siguro kailangang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras ng lahat, di ba? Miss, akin ka na ngayon, sabi niya. Baka sa mukha ni Wendy ang walang emosyong ekspresyon. Wala siyang sinabi kahit isang bagay. Nakatitig lang siya kay Jasper. Kung tatanggol siya, tatawagan niya kaagad ang kanyang ama at hihilingin sa kanya na kontrolin ang sitwasyong nasa kamay. Right then, John Jackson exclaimed out loud in excitement, sumisikat na. Tumataas na. Anong sinisigaw mo, John? Nakikita ng lahat na ang Navy Pharmaceutical ay tumataas. Kailangan ba namin na sabihin mo sa amin? F***, Horizon shares ang tinutukoy ko. Yung pinili ni Jasper Lane. F***, tingnan ang uptrend na ito. Masyadong malakas ang pagtaas nito. Lahat, kasama si Hugh, ay sumugod para tingnan ang screen ni Jasper. Agad na tumibok ang kanilang mga puso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 18. Gaya ng inilalarawan sa software program, ang Horizon shares ay tumigil sa pagbagsak at nagsimulang tumaas sa isang pataas na trend tulad ng isang dragon na pumailanglang sa abot tanaw. Ang stock para sa Horizon shares ay mabilis na tumaas at naabot kaagad ang limitasyon. Ilang minuto na lang ang lumipas mula nang bumagsak ito sa limitasyon nito. Paulit-ulit na kumikislap ang mata ni Hugh habang nakatitig sa pataas na trendline na pumuputol sa buong screen. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito kasing simple ng isang stock na tumataas ng husto laban sa lahat ng inaasahan. Sa loob ng ilang minuto, nawala si Hugh ng $50 milyong na pera. Ang $50 milyong na cash ay sapat na para ang isa ay makabili ng maramihang real estate sa panahong tulad nito. Oh Diyos ko, talagang, tumaas na sa limitasyon. Daan-daang libong mga stock ang direktang nasil. May sumigaw ng malakas sa gulat. Paano ito? Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalakaran sa buong buhay ko. Nangyari ito nang walang anumang indikasyon bago. Paano ito magiging posible? Ang puso ng lahat ay lumundag nang makita ang uptrend. Matapos matiyak na wala silang nakikitang mga bagay, tumingin sila kay Jasper sa paraang titingnan nila ang Diyos, na may paghanga. Siya ang Diyos ng stocks, siya talaga ang Diyos ng stocks. Bulalas ni John sa paghanga. Naisip niya na ang pagiging impassive ni Jasper ay resulta ng sobrang gulat niya. Gayunpaman, kalmado pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Jasper. Naintindihan na ni John ngayon. Nagtiwala na siya sa simula pa lang. Anong klaseng tao siya? Dahan-dahan ang kinuha ni Jasper ang ruby pendant at tiningnan sa ilalim ng mga titig ng lahat. Mayroon na siyang $50 milyong. Kumaway siya kay Hugh.
Makukuha ng mananalo ang lahat. Salamat sa iyong mga regalo, Mr. Lewis. Pagkatapos magsalita, hinayla ni Jasper si Wendy, na nakatayo pa rin sa parehong lugar, at nagpatuloy na lumabas ng silid. Tumayo ka dyan. Napasigaw si Hugh sa galit. Napasinghap siya nang mapansing hindi huminto sa paglalakad si Jasper. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na magsabi ng kahit ano. Ang daming nakatingin sa kanya dito. Kung salungatin niya ang sarili niyang mga salita, siya ay lubusang mababaliw. Isa siyang makapangyarihang tao. Gayunpaman, maraming tao ang gustong makita siyang patay. Ang ilan sa kanyang mga pangunahing kaaway ay narito ngayon. Siguradong hindi nila papalampasan ang pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi kayang matalo ni Hugh si Jasper ng ganoon lang. Habang pinipiga ni Hugh ang kanyang utak para mag-isip ng kung ano, hinawakan ni Penelope ang kanyang manggas. Mr. Lewis, anong nangyari? Paano siya nanalo? Nag-aalalang tanong niya. Sinampal niya ito sa mukha. Pinandilatan ni Hugh si Penelope na bumagsak sa sahig. Kasalanan mo ang lahat, tanga ka. Sabay scram. Kung hindi, papatayin kita. Sigaw niya. Isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Penelope. Gayunpaman, natakot din siya. Hindi siya naglakas loob na makipag-usap pabalik sa kanya at tinanggap na lang ang mga pang-iinsulto nito. Paanong hindi mapapansin ni Richton White na galit si Hugh? Agad niyang hinayla si Penelope at umalis sa venue kasama niya. Natapos na ang lahat. Natahimik ang buong hall. Walang sino man ang mag-aakala na ang round ng pagsusugal na ito ay magtatapos sa ganoong paraan. Bago ginawa ni Jasper ang kanyang nakamamatay na hampas, walang sino mang umasa na siya ang mananalo. Si Hugh, na mahiyain sa buong round, ay naging huling talunan. Lahat, kasama si John, ay may mga tingin pa rin ng gulat at paghanga kay Jasper sa kanilang mga tingin mula sa pasabog na sandali. Inalis niya ang 50 milyong dolyar ng ganoon lang. Gayunpaman, nanalo siya sa kanyang sariling kakayahan. Bakit hindi niya makuha ang pera? Sa pagninilay-nilay dito, si John at ang iba ay nagsimulang magsaya sa kasalukuyang sitwasyon ni Hugh. Marami sa kanila ang nandidiri sa pagiging amo at dominante ni Hugh. Gayunpaman, hindi sila kailanman ng ahas na magsalita laban sa kanya. Ngayong nawalan siya ng 50 milyong dolyar, magiging malaking problema ang magiging operasyon ng kanyang kumpanya sa hinaharap. Nahulog siya sa kanyang kapahamakan sa loob ng maikling panahon. Napakalaki ng potensyal niya, bulong ng isang tao sa mahinang boses. Bago pa makatayo ang iba para ipahayag ang kanilang pagsang-ayon, tinitigan sila ni Hugh ng isang titig na kasing bangis ng isang sugatang nag-iisang lobo. Sa tingin mo nanalo siya sa taya. Ngumisi ng masama si Hugh. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 11. Walang gustong mag-trigger ng galit ni Hugh noong nawala na sa kanya ang lahat. Nanatiling tahimik ang lahat. I've been dominating the stock market for so many years. Nang ako ay gumawa ng aking kapalaran, ang batang iyon ay naglalaro pa rin sa dumi. Kung sa tingin niya ay kaya niya akong talunin dito mag-isa, dapat niyang ipagpatuloy ang pangangarap. Sigaw ni Hugh. Tumalikod na siya at lumabas ng venue. Bahagyang sumimangot ang namuo sa mukha ni John. Nag-aalala siya kay Jasper. Nako, hindi nagkamali si Hugh. Siya ay isang napakalakas na puwersa sa stock market. Dahil malaki ang pagkalugi niya, hindi na lang niya ito hahayaan. Gayunpaman, hindi alam ni Jasper ang lahat ng ito. Inilabas niya sa Royce Villa si Wendy na gulat pa rin sa mga nakakagulat na pangyayari. Paano mo na lamang tiyak na tataas ang mga stock para sa Horizon shares? Hindi napigilan ni Wendy na tanungin siya. Si Jasper ay hindi nagpahayag ng anumang mga palatandaan ng pag-aalinlangan at takot mula pa sa simula. Tila tiwala siya sa magiging resulta. Kung hindi alam ni Wendy na imposibleng mahulaan ang takbo ng mga stock, iisipin niyang tama ang pagtatansya ni Jasper sa lahat. Naniniwala ako sa aking instincts, sabi ni Jasper na may ngiti sa kanyang mukha, walang makakapagsabi kung siguradong tataas ang stocks. Madalas akong sama-sama sa aking instincts. Natigilan si Wendy. Ang dahilan na ito ay hindi ka panipaniwala, ngunit ito ay tila ang pinakamahusay na paliwanag para sa lahat ng nangyari. Hindi ka ba natatakot na matalo ka ng ganoon kalaking taya? Tanong ni Wendy. Mataman siyang tinitigan ni Jasper. Hindi ako mawawala kapag nasa tabi kita, sagot niya.
Ang kanyang mga salita ay ginawa Wendy ang kanyang mga labi sa isang matatag na linya. Sa pagkawala ng mga salita, ang tanging naramdaman niya ay ang pagtibok ng kanyang puso nang kumabog ito ng malakas. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Bulong niya, iniiwasan ang titig nito. Bagamat sinisisi niya siya sa pagbubuga ng kalokohan, ang kanyang kilos at tono ng boses ay nagpapakita kung gaano siya nahihiya at naguguluhan. Si Wendy, na mukhang isang ethereal goddess sa halos lahat ng oras, ay may human touch din sa kanya. Dahil naudlot ang mga bagay-bagay at ayaw nang ituloy ni Wendy ang pagtatanong tungkol sa taya kanina. Sumakay ang dalawa pabalik ng bayan. Pagkatapos magpaalam kay Jasper ay umalis na si Wendy. Hindi siya hiniling ni Jasper na manatili. Bagaman tiyak na babalik siya upang samahan siya kung tatanungin siya nito, hindi na kailangang gawin iyon. Maraming araw ang nauna. Nagkaroon pa ng maraming oras si Jasper para itaguyod ang isang relasyon kay Wendy. Kuwait. Kinabukasan, pumunta si Jasper sa commercial bank para ideposito ang 50 milyong dolyar na napanalunan niya mula kay Hugh at ilipat ang halaga sa kanyang futures account. Umuwi siya at hindi na lumabas ng bahay pagkatapos noon. Kung hindi niya maalala ng mali, ngayon ang araw na nagsimula ang paggalaw sa pandaigdigang merkado ng futures ng crudo. Nagsimula ang lahat dahil sumiklab ang sunog sa isa sa mga pangunahing bansang gumagawa ng langis sa gitnang silangan. Ito ay orihinal na isang maliit na apoy sa isang oil field na maaaring madaling naapula. Gayunpaman, isang hindi inaasahang malakas na bagzo ng hangin ang naging sanhi ng apoy upang pasabugan ang tatlong pinakamalaking pipeline ng langis sa field ng langis. Ang buong mundo ay pagkatapos ay ipinadala sa isang labanan ng siklab ng galit. Sa sandaling ito, ang mga presyo para sa crudo ay umaaligid pa rin sa ibaba. Ang kasalukuyang presyo ay ang pinakamababa sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagtaas ng presyo ng crudo. Bagamat bumaba ang mga presyo pagkatapos noon, hindi na muling bumagsak ang presyo ng crudo sa mga susunod na taon. Pagkatapos niyang planuhin ang mga hakbang na gagawin niya, binuksan ni Jasper ang software. Mayroon siyang 62 milyong dolyar na pondo sa kanyang account sa ngayon. Sa ilalim ng leverage na 50 beses, magkakaroon siya ng operational principal na 3.1 bilyong dolyar. Bagamat ang pera sa kasalukuyan ay pag-aari ng bangko, naniniwala siya na ang balanse ng kanyang account ay aabot sa kanyang nais na halaga. Ayon sa halaga ng palitan, ito ay magiging 360 milyong dolyar. Kahit na sa karanasan ng dalawang buhay, medyo nababalisa si Jasper sa sandaling iyon. Ito ay 360 milyong dolyar noong taong 2000. Sa perang ito, si Jasper ay yumaman ng husto at makakatanggap ng hindi mabilang na mga benepisyo. Ang crudo ay nasa 28 dolyar bawat barrels. Hindi pa nangyari ang sunog. Hindi na nagdalawang isip pa si Jasper. Nakompleto niya ang deal ng sabay-sabay at bumili ng mga futures sa kanyang nais na direksyon. Bumili siya ng libu-libong barrels ng sabay-sabay. Ang order para sa 14,400 lot ay agad na isinumite para sa listahan. 360 milyong dolyar ang pumasok sa merkado. Nilamon ito ng pandaigdigang merkado ng stock trading ng crudo sa loob ng isang kisap mata. Nakahinga ng maluwag si Jasper nang makitang matagumpay na natapos ang pangangalakal. Ang susunod na hakbang ay ang matiyagang maghintay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 20. Sa isang marangyang vilya sa loob ng probinsya, itinaas ni Dawson Schuler ang kanyang telepono at tumawa. Ibig sabihin, talagang nakikita mong may kakayahan ang binatang ito. Sabi niya. Si Wendy, na nakaupo sa kanyang opisina sa commercial bank, ay seryosong sumagot, sa totoo lang, Dad. Siya ang pinaka may kakayahang tao na nakilala ko sa industriya ng pananalapi. Alam kong nasa financial slump ngayon ang kumpanya. Kaya nga balak ko siyang isama para makilala ka, she said. Hindi mo ba dinadala ang boyfriend mo para makipagkita sa akin? Tumawa ng malakas si Dawson. Isang mahinang pamumula ang dumulas sa pisngi ni Wendy. Dad, may sasabihin ako sa iyo na importante, nakangusong sabi niya. Sige, sagot ni Dawson, dahil kaibigan mo siya, okay lang kung iuuwi mo siya para kumain. Mayroon akong sariling mga plano para sa iba pang mga bagay. Hindi mo dapat i-overthink ang mga bagay-bagay.
Napakaraming paghihirap ang aking napagdaanan sa mga nakaraang taon. Ito ay hindi gaanong problema. Mabilis itong masolve, he added. Sa pananaw ni Dawson, bata pa si Wendy. Binata din ang kaibigan niya. Anong karanasan at kakayahan ang mayroon siya? Nakahanap si Wendy ng anumang tulong na makukuha niya. Hindi niya alam, nahaharap siya sa isang malaking problema. Hindi man lang maisip ng isa ang laki nito. Hindi niya ito malutas sa kanyang sarili, kaya paano nagagawa ito ng kanyang kaibigan? Talagang magbabago ang isip mo pagkatapos makilala siya, sabi ni Wendy. Naiintindihan niya ang iniisip ni Dawson. Gayunpaman, wala siyang ibang sinabi. Ang katotohanan ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Naniniwala siya na ang isang tulad ni Jasper ay magniningning saan man siya magpunta. Pagkababa ng tawag, bumantong hininga si Dawson. Kung hindi malulutas ang problemang ito, natutuwa siya na ang kanyang anak na babae ay may mag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, ang binatang ito ay kailangan munang dumaan sa kanyang pagsusuri. Sa kabilang banda, papunta na sana si Wendy para sabihin kay Jasper ang oras na magkikita sila ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, may nagmamadaling pumasok sa kanyang opisina. Si Harold Wood ay may sobrang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Oh my goodness, Ms. Schuler, alam mo ba na binili ni Jasper Lane ang futures para sa internasyonal na crudo sa buong posisyon? Ginamit niya ang mga presyo ng 50 beses. Ito ay $3.6 bilyong. Binili niya ang lahat sa isang buong posisyon. Bulalas niya. Ha? Nabaliw na ba siya? Gulat na sigaw ni Wendy. Siya ay pumapasok sa merkado sa isang buong posisyon sa ilalim ng isang futures leverage. Nangangahulugan ito na kung ang merkado ay bahagyang nagbabago sa kabaligtaran na direksyon, ang posisyon ni Jasper ay maliquidate at siya ay tapos na. Sabay-sabay ko siyang hahanapin. Bulalas ni Wendy. Itinulak si Harold palayo, agad siyang tumakbo palabas. Sa sandaling ito, unti-unting kumakalat ang apoy sa isa sa pinakamalaking oil field sa Middle East. Isang malakas na hangin ang dumaan mula sa mahigit 6 na milya ang layo. Darating na ito sa loob ng ilang minuto. Walang nakaalam kung ano ang epekto ng apoy na ito at ng paparating na bug zone ng hangin sa mundo. Magtatagal bago maganap ang insidente. Matieg ang naghintay si Jasper sa balita. Sa halip na balita tungkol sa sunog ay sumiklab, si Wendy na ang lumapit sa kanya. Wendy, bakit ka humihingal? Curious na tanong ni Jasper nang matano niya si Wendy na nakahawak sa doorframe habang malakas ang pag-ungol. Paanong kalmado ka pa rin? Tinanggap ni Wendy ang baso ng tubig na iniabot ni Jasper sa kanya. Uminom siya ng isang malaking lagok ng tubig nang hindi nagdadalawang isip. Binili mo ba ang internasyonal na crudo na futures na may buong posisyon? Tanong niya sa kanya. Oo, mabilis kang nakatanggap ng balita, nakangiting sagot ni Jasper. Hindi niya ito itinanggi. Siyempre, ang iyong transaksyon ay nagsasangkot ng napakalaking halaga ng pera. Siguradong babantayan ito ng commercial bank. Bukod sa akin, siguradong maaalerto rin ang sangay ng probinsya tungkol dito. Bakit ang tapang mo? Masyadong delikado ang paggawa nito. Paano kung? Nag-aalalang daldal ni Wendy. Gayunpaman, hindi niya maipagpatuloy ang pagbanggit pagkatapos ng paano kung. Siyempre, kakampi siya ni Jasper. Gusto niyang kumita siya ng mas maraming pera hanggat maaari, kaya ayaw niyang magsabi ng anumang bagay na hindi maganda. Paano kung mawala sa akin ang lahat? Tanong ni Jasper. Hindi siya nagpatalo sa paligid ng bush. Sa kanya, nangyari na ang lahat sa kasaysayan. Ngayon ay pinapanood na niya ang lahat mula sa isang first-person view. Maaari mo pa bang kanselahin ang deal ngayon? Umaasa na tanong ni Wendy. Hindi ko ito maaaring kanselahin, sabi ni Jasper. Umiling siya at inilahad ang kamay kay Wendy. Anong gusto mo? Tanong ni Wendy kay Jasper habang nakatitig sa nakabukang braso niya. Ibalik mo sa akin ang baso ko. I was drinking water from it halfway, sagot ni Jasper na may tono ng pagkagalit. Ha? Napabuntong hininga si Wendy. Agad siyang namula. Hindi lang itong baso ni Jasper, kundi nainom din niya ito. Ito ba ay isang hindi direktang halik? Ibig bang sabihin nun ay kakawala lang niya ng first kiss niya? Nahihiya si Wendy na gusto niyang tumalikod at tumakbo palayo. Gayunpaman, hinayla siya ni Jasper sa kanyang bagong remodel na study room noon.
Medyo simple lang ang furnishing, pero I'm sure makakalipat na ako sa ibang bahay soon. Umupo ka, sabi ni Jasper habang nakaupo sa harap ng kanyang computer. Pinagmasdan ni Wendy ang paligid. Napakasimple at payak nito na hindi man lang mukhang study room ng isang bilyonaryo. Mesa lang na may computer at 2 upuan. Wala man lang bookshelf sa kwarto. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang tingnan ang lahat ng ito. Kumuha ng upuan si Wendy at umupo sa likod ni Jasper. Dahil wala nang bawiin ang nangyari noon, maaari na lamang niyang ipagdasal sa Diyos na magkaroon ng kapalit si Jasper. You really are my lucky star, biglang sabi ni Jasper. Mukhang excited siya. Anong ibig mong sabihin? Nagdududang tanong ni Wendy. Ibinaling ni Jasper ang screen kay Wendy. Tingnan mo, sabi niya. Tumingin si Wendy at nakita ang balita sa screen ng computer. Isang sunog ang sumiklab sa pinakamalaking larangan ng langis sa gitnang silangan, na siyang pangalawang pinakamalaking larangan ng langis sa mundo. Malakas pa rin ang pag-alab ng apoy at iniulat ng isang mataas na opisyal ng bansa na ang kapasidad ng produksyon ay maaaring hindi maibalik sa loob ng taon. Maaaring magsara ang field ng langis. Ang maikling balita ay nagpadala kay Wendy sa isang estado ng pagkahilo. Ang pangangalakal sa anumang merkado ay mahalagang pagpapakita ng relasyon ng supply-demand. Ngayon na ang pangalawang pinakamalaking larangan ng langis sa mundo ay maaaring magsara dahil sa isang sunog, hindi may iwasang magkaroon ng isang matalim pagbaba sa pandaigdigang kapasidad ng produksyon ng langis na krudo. Paano maaapektuhan ang mga presyo ng krudo na umiikot sa merkado, kung gayon? Kahit isang 3 taong gulang na bata ay malalaman na ang mga presyo ay tataas ng galit. Iyon ang pangalawang pinakamalaking field ng langis sa mundo. Nag-ambag ito ng hanggang ika-10 ng pandaigdigang produksyon ng krudo. Kung hindi alam ni Wendy na imposible iyon, akalain niyang si Jasper ang nagsimula ng apoy. Walang oras si Jasper para kausapin siya ngayon. Agad siyang lumipat sa interface na nagpapakita ng futures. Tulad ng inaasahan, ang merkado ay tumugon kaagad. Ang futures ay hindi mga stock. Hindi sila maaaring tumaas o bumaba sa isang tiyak na limitasyon. Sa halip, maaari silang tumaas o bumagsak ng walang limitasyon. Ang mga presyo ay tumaas na mula 28 hanggang 31 dolyar sa loob ng ilang minuto. Kung titingnan ang uso, ito ay simula pa lamang. Magkano na ang kinita mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Wendy. Hayaan akong tumingin. 43 milyong dolyar. So yun lamang po mga master. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag po natin kalimutang mag-like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So, hanggang dito na lang. Bye.